Makalipas ang 20 minutong pag-aasaran, at gusto ko nang mapunit ang aking mga tenga, sa wakas ay sumakay na si Owen sa kotse. Nagalit siya sa akin pagkatapos kong sabihin sa kanya na hindi niya madala ang bago niyang truck sa bahay ni Matilda. Noong nakaraang linggo dinala niya ang kanyang luma, at ninuya ito ng kanilang aso. Sobra ang sama ng loob ni Owen, kaya binilhan ko siya ng bagong truck na may kaunting pera na natitira sa pagbabayad ng bill. Matapos lumipat at umalis sa kanilang tahanan, hindi ko na tinanggap ang kanilang pera sa aking bulsa. Mahigpit ang mga bagay sa apartment, ngunit ang pagsuporta sa aking anak na mag-isa ay responsibilidad ko. Isa akong ina, hindi charity case. Tsaka disente naman ang sahod ko, nagagawa nito ang mga gastusin. Gamit ang pera, nababayaran ko ang mga bayarin, nakabili ng pagkain kada linggo, kahit na magbayad para sa maliliit na bagay tulad ng truck ni Owen. Ang trabaho ko ay isang babaeng punong abala sa isang maliit na kainan malapit sa amin. Ito ay maliit, cute, at may temang 60s. Ibig kong sabihin, ang pagbibihis ng costume ay hindi kailangan, ngunit ang interior ay kahawig nito. Sa isang paraan, ito ay mukhang Pops, mula sa Riverdale. Ngunit dito, ang lahat ay mas maliwanag at makulay, sa halip na ang madilim na aura sa palabas. Kapag tumaas ng kaunti ang sweldo ko kaysa karaniwan, dadalhin ko si Owen doon at kukuha ng hapunan. Ang mga empleyado ay nakakakuha ng 50% na diskwento sa deal, kaya ginagamit ko iyon kapag posible. Ang pagmamaneho ay nakakainis, si Owen ay nagkakagulo at umiiyak sa buong oras, walang sandali na hindi siya gumagawa ng ingay. Dapat niyang makuha ito sa kanyang ama na demonyo. Hindi naman ako ganito sa edad niya. Natapos ang kanyang little feat pagkatapos ng banta kong kunin ang kanyang mga laruan sa buong araw, at kahit noon pa man, namumugto siya, namumula ang mga mata at may galit na tingin. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa bahay, at agad siyang pumasok sa loob nang walang paalam sa akin. Medyo masakit sa part ko, pero malalampasan niya. Tumanggi akong maging isa sa mga sunod-sunuran ng mga magulang na nagbibigay sa kanilang mga anak ng anumang kinakailangan upang matigil sila. Mas gugustuhin ko pang makinig sa pag-iyak at pag-ungol niya tungkol sa galit sa akin ng ilang oras pagkatapos gawin iyon. Mabilis na gumana ang sasakyan, isa pang late clock in at garantisadong walang trabaho. Salamat na lang at nasa gilid ko ang mga stoplights ngayon, berde ang bawat isa sa kanila, at binigyan ako ng 2 minutong pahinga sa pagdating. Naging maayos ang araw ng trabaho, ang aking manager ay nasa aking puwit buong araw, tinitiyak na ginagawa ko ang aking trabaho. Naghahanap siya ng dahilan para tanggalin ako. Ibig kong sabihin, hindi niya talaga ako nagustuhan, at kailangan niya ng malamang dahilan para wakasan ako, kaya tinitingnan niya ang bawat maliit na bagay na ginawa ko. Ang restaurant ay may policy para sa mga empleyado na pag nakakuha sila ng 5 late na araw, then the worker is fired. Kaya lang, inaabangan niya ang huling araw na iyon para paalisin ako. Palagi akong nagsusumikap kahit na, maliban sa mga huling araw, walang dahilan para tanggalin ako. Lahat ng kailangang gawin, na bukod sa aking trabaho, ay palaging ginagawa. Nakakuha ako ng mga disenteng tip ngayon, ang mga nakaraang araw ay ganap na basura. Kahapon lang, 10 sa mga customer ko ang wala talagang tip. Personal kong iniisip na ang pera ay ninakaw, marahil ito ay ang drug-addicted busboy na nagtatrabaho sa aking mga talahanayan, ngunit walang patunay, at ito ay bastos na ipagpalagay ang isang bagay na iyon ng malakas. Bianca, may tawag sa'yo, tumatawag sa akin ang manager kong si Cara habang binibilang ko ang mga kinita ko. Ang diner ay isa sa mga mababang budget na lugar na maagang nagsara, kaya ang mga oras ko ay natapos ang pagsasara ng shift sa halos lahat ng araw. Ang huling customer ay umalis halos 20 minuto ang nakalipas, lahat ng aking mga karagdagang bagay na may kaugnayan sa trabaho ay natapos. Coming, sabi ko pabalik, tumungo sa mainit na kusina. Ang mga busboy ay malinaw na nagsimula sa huling dishwasher run ng gabi, kaya napuno ng singaw ang hangin na parang fog. Nakatayo si Cara sa tabi ng wall phone, naiinip na tinatapik ang kanyang paa. Bakas sa mukha niya ang inis, as usual. Nang malapit na ako, itinulak niya ang telepono sa aking mga kamay, at mabilis na naglakad palayo. Hello, Bianca speaking. Tumunog ang boses ko sa telepono. Hininaan ko ang boses ko, ayokong marinig ng iba ang usapan ko. Nagkaproblema ang ibang waitress sa paggawa niyan. Those eavesdropping little witches. Hello. Muling lumakas ang pagkaladkad ng boses ko, sinusubukan kong malaman kung naririnig nila ako o hindi. Robel, masungit na boses nang tumatawag sa aking tenga. Nagsisimula akong manginig, bumibilis ang puso ko, tumibok ng 100 milya bawat minuto. Sino ito? Paano nila ako nahanap? Ako ito, ang ama mo. Tumigil ang puso ko, siya ang huling taong naisip kong marinig. Isang butil ng pawis ang bumagsak mula sa aking noo, at ang aking paa ay nag-aalala sa sahig na tile. Kung siya, isang druggie, ay mahahanap ako. Gayon din ang isang buong fucking mafia.
Anong gusto mo? Pera. May mahabang pause pagkatapos noon, nagsimula akong maniwala na umalis na siya. Kumukulo ang dugo ko sa katawan. Anong ginawa niya para mahanap ako? Alam ba niya kung anong panganib ang nasa akin? Hindi. Ang kanyang masungit na boses ay umalangaw sa aking tenga. Ilang taon na kitang hinahanap. Robel, bakit ka umalis? Tanong niya sa akin, humihimas ng maraming beses habang nagsasalita. Bakit ako umalis? Lalong tumaas ang boses ko, naagaw ang atensyon ng ibang mga trabahador sa akin. Nang mapansin ko ito, hininaan ko ang aking tono, muling nagsalita. Hindi ko alam. Pagsisimula ko, bulong, sigaw nitong huling bahagi. Naging high ka at pinalayas mo ako. May isa pang mahabang paghinto, at habang hinihintay ko siyang magsalita muli, naglalakbay ang aking mga mata sa orasan. Shit, malilate na ako para sunduin si Owen. Iyon, muling umalangaw ang boses niya, nagsisimula ng umubo ng bagyo. I want to say I am sorry my angel. Ang aking hininga, bilang isang bata, noong nabubuhay pa si Mommy, ang tawag sa akin ng aking ama ay kanyang angel. Nawala na ito sa aking sariling alaala, nakakagulat na naalala pa niya. Naging malinis ako para sa, nagpakawala siya ng isang sintas ng ubo, nag-isip sandali. 3 taon na ngayon, I couldn't say it didn't impress me. When he was on it, it seemed like he'd never stop. I remember when he first started out, getting high off pot. Susubukan kong kunin ang mga drugs at i-flush ang mga ito, ngunit palagi siyang bibili ng marami. Tapos naging coke. Kung may magtangkang tanggalin ito sa aming tahanan, hahampasin ako ng aking ama ng malakas sa mukha at ibabalik sila. Ngayon bagaman, ito ay hindi mahalaga. Ang kanyang problema ay ang pinakamaliit ng aking mga alalahanin. Walang paraan para sabihin kung nagsasabi siya ng totoo o hindi, kaya kinailangan kong tanggapin ang kanyang salita. Oh, that's good. Ang tatay ko ay naglinis ng kanyang lalamunan, nagsimulang magsalita muli. Gusto talaga kitang makita. Gusto kong bumawi sa lahat, pinagaan niya ang kanyang mga salita sa akin. Naririnig ko ang pahiwatig ng sinseridad sa boses niya, pero hindi pa rin natatalo ang tiwala ko. Kailangan ko ng mga sagot. Ang pag-alam kung paano niya ako nahanap ang pangunahing prioridad ko sa ngayon. Maaaring maghintay ang mga plano. Paano mo ako nahanap? My nerve starts to build, sino ang kausap mo? Isang mahabang katahimikan ang namayani bago siya muling nagsalita. Carter Knight, halos madulas ang phone sa kamay ko doon. Kailangan kong kunin ang aking anak at tumakbo. Kung ito ay buhay o kamatayan, ang pagpipilian ay tiyak na buhay. Ibinalik ng aking kamay ang telepono sa may hawak, at ang mga paa ko ay tumakbo palabas ng kusina, kinuha ang aking mga gamit, dinayal ko ang numero ni Matilda. Gabi na naman, humugulhol siya sa telepono, na naging sanhi ng nakakakilabot na tunog sa aking tainga. Matilda, nakuha ko ang buong atensyon niya, nagsimulang magsalita ng galit na galit. Keep Owen safe. Nahanap na ako ni Carter. Hindi ko alam kung malapit siya o malayo, pero hinding-hindi niya malalaman ang tungkol sa kanya, okay? Wait, ano? Sumigaw siya sa telepono, tinusok ang tenga ko sa lakas niya. Oh my, Bianca, mag-drive ka na lang, magtago ka. Huwag kang lilingon, kahit saglit. Sinasabi niya sa akin, hahanapin ka namin. Pinag-isipan ko ito saglit. Lahat ng gamit ko galing sa trabaho ay nasa akin, at nagmamadali akong lumabas ng pinto na nababaliw si Matilda sa kabilang linya. Please be safe, umiyak siya sa telepono sa pang-10 beses. Matilda, I'll be fine. I prom, pinutol ko ang sarili ko habang nakatitig sa eksenang nasa harapan ko. 10 lalaki, nakasuot ng all black, ay nakatayo sa labas ng restaurant, na itinutok sa akin ang inaakala kong baril. Bumigay ang aking mga braso, pinaalis ang lahat sa aking pagkakahawak at pababa ng ilang hakbang patungo sa kainan. Ang telepono ay mahimalang nananatili sa aking mga kamay, at sa huling sandali ng kamalayan, sinasabi ko, nahanap na nila ako. Sabihin kay Owen na mahal ko siya. Isang lalaki ang humakbang pasulong habang may bumulusok na dart sa aking leeg. Tinanggal niya ang kanyang maskara, inihayag ang kanyang sarili na Carter. Ang pakiramdam ng may isang van na huminto ay gumising sa akin mula sa aking hindi mapakali na pagkakatulog. Ang mga braso at binti ko ay nakatali ng mahigpit para hindi sila malata. Ang aking mga mata ay dahan-dahang bumukas, na nasilayan ang bagong tanawin, ang sahig ng van ay maalikabok, at ang buong paligid ay halos madilim na. Ang tanging pinagmumula ng liwanag ay nagmula sa isang barred window, halos kasing laki ng Hershey bar. Gosh, bakit ko inihambing ang malutong na bintana ng van sa isang masarap na chocolate bar? Ang malakahon na bintana ay lumikha ng isang butil ng liwanag na sumasalamin sa metal ng likod na dingding. Habang pinagmamasdan ko ang eksena, napuno ng gulat ang aking sentido. Hindi nagtagal at napagtanto ko na ang ibig sabihin nito ay hindi ko na makikita ang aking mahal na si Owen.
habang sinusubukang kumawala sa lubid, parang namamanhid ang buong katawan ko. Walang silbi ang magpatuloy, ni hindi ko maisip kung ano ang mangyayari sa akin. Malamang pinaalis ako ni Carter para marahas na pinatay, tulad ng iba pa niyang biktima. O, marahil, mayroon siyang ibang mga bagay na nakalaan. Napabuntong hininga ko, tumulo ang mga luha ko nang marinig ko ang pagsara ng pinto ng sasakyan. Umalangaw-ngaw mula mismo sa labas ang tunog ng mga paa na naglalakad sa graba. Maririnig sa gilid ng sasakyan ang mahinang bulungan. Tila may dalawang lalaking nakipag-usap habang ang aking katawan ay napilitang humiga dito at hintayin ang aking kapahamakan. Ang mga luha ay hindi mapigilan, bagaman, naisip ko ang aking Owen, Matilda at Jason. Oh, how I'd miss them. Hanggat ligtas si Owen, walang makakasira sa akin. Anuman ang kailangan, hahawakan muli ng aking mga bisig ang aking anak, at sa pagkakataong ito ay para sa kabutihan. Wala nang muling maghihiwalay sa amin. Bumukas ang isa sa mga pinto ng van, tumambad ang isang lalaking moreno at muscled na naka-all black. Sa aking paningin, halos hindi ko makita ang kanyang mukha. Hihilahin niya ang mga binti ko, pinalabas ako ng sasakyan na parang aso. Ilalapag ng lalaki ang namamanhid kong katawan sa matigas na grabo sa likod ng van at isasara ang mga pinto. Ang aking ulo ay umiikot sa paligid, kumukuha sa lokasyon kung saan ako inihatid. Nasa harap kami ng isang malaking mansyon, kasama ang lahat ng fountain sheet at sculpture na iyon. Sa paligid ng ari-arian, may mukhang malalim na kakahuyan, punong kahoy na nakapalibot sa bahay. Isang malaking gate ang inilagay sa isang mahabang kalsada ng grabo na ito. Ang isa pang lalaki, na nakasuot ng parehong paraan, ngunit mas maputla kaysa sa isang multo, ay binuhat ako mula sa aking puwet, itinapon ang aking magaan na katawan sa kanyang balikat. Nagtawanan ang dalawa habang hinayaan kong bumagsak ang tahimik na luha mula sa aking mga mata at papunta sa sando ng lalaki. Ang lamig ng AC ay buong sabog, na nagpapadala ng panginginig sa aking gulugod habang papasok kami sa bahay. Pinagmasdan ko ang puting tile na sahig habang binuhat nila ako paakyat ng halos 2 hagdanan. Ibinagsak nila ako sa matigas na kahoy ng isang silid, isinara ang pinto at pinihit ang lock. Ang kwarto ay halos kasing laki ng aking sala, kusina at silid kainan na pinagsama. Maliit, detalyadong mga bintana na may linya sa 2 dingding ng silid, bumaha sa sobrang natural na liwanag. Sa kanang dingding, 2 pinto ang nakalagay dito, na inakala kong banyo at closet. Sa pagkamangha sa paligid, pinagmasdan ng aking mga mata ang tanawin sa harapan ko. Ang silid ay mas maganda kaysa sa ibinigay sa akin kapag tumutuloy kina Matilda at Jason. Malinaw na kahit papaano ay mas mayaman si Carter. Ang mga furniture ay mukhang lubos na mahal. Ang frame ng kama ay may masalimuot na disenyo sa itaas. Ang mga poste at ang mga kumot ay ginawa mula sa isang pinong seda. May aparador sa tapat ng kama, pininturahan ito ng puti, isang malaking salamin ang nakasabit dito. Kahit na ang lahat ng karangyan na ito ay hindi kapani-paniwala, hindi ko maiwasang mapuot dito. Ang pananatili sa tahanan ng isang kriminal, kasama ang aking anak na lalaki marahil ay libu-libong milya ang layo, ay nagdulot ng malaking pinsala sa akin. Matapos ang aking mga tingin sa paligid ng kwarto, ang aking katawan ay natagpuan na ito ay paraan sa pinakamalayo na sulok. Ang aking likod ay bumagsak dito, dumulas sa sahig, kung saan inilapit ko ang aking mga tuhod sa aking dibdib at umiyak. Walang bagay na makatakas sa oras na ito, halos tiyak. Ang aking mahalagang anak ay lalaki sa kamay ng iba, makakalimutan niya ako sa loob ng susunod na 5 taon. I can't even picture him right now. Masyadong clouded ang utak ko sa takot at luha ko. Ang aking katawan ay nananatili sa ganitong posisyon sa buong gabi, ang mga luha ay hindi tumitigil. Hindi ako nakatulog. Tirik na ang araw, bumubuhos ang liwanag sa mga bintana ng silid. Nawala na ang boses ko, napawi ang mga hikbi na umalangaw-ngaw buong gabi. Basa pa ang mga mata ko nang mag-click ang lock ng pinto, at may pumasok. Hindi na ako nag-abalang tumingala. Ang aking ulo ay nanatili sa aking mga tuhod, ang lahat sa akin ay pakiramdam na walang laman. Naglakad patungo sa akin ang mabibigat na yabag ng taong iyon, huminto halos isang talampakan ang layo mula sa katawan ko. Sa puntong ito, malinaw na ang nanghihimasok ay isang lalaki. Nakatayo siya sa harapan ko ng napakalapit, ang tanging naririnig ko lang ay ang mabibigat niyang paghinga. Tingnan mo ako. Ang pamilyar na boses ng lalaki ay tunog, hindi ito masyadong galit, ngunit ito ay hindi malapit sa kalmado. Nanatiling nakayuko ang ulo ko, hindi ko mahanap ang gana na buhatin ito. Kung sino man ang lalaking ito ay hindi ako makikitang umiiyak. Tingnan mo ako, ungol niya, medyo tumaas ang boses niya. Sa ngayon, ang pag-iisip na lumaban ay stupid. Ipinagpaliban lang nito ang aking hindi maiiwasang kamatayan at, sa totoo lang, gusto ko lang itong matapos. Umangat ang ulo ko, inilantad ang mapupula kong pisngi at mata. Ang lalaki pala ay ang demonyo mismo, si Carter.
Umikot ang tiyan ko, muntik na akong masuka noon. Ang lahat ng mga taon na ito ng pag-iingat ay nasayang, at ngayon, ang buhay ko ay nasa kamay ng lalaking pinakakinasusuklaman sa aking puso. Ngumisi siya sa akin, squatting to my level. Siya ay halos pareho, well ngayon siya ay nagkaroon ng malinis na hiwa ng pinaggapasan, at ang kanyang mukha ay mukhang mas mature. Kasing gwapo pa rin ni Carter noong nagkita kami. Kahit papaano, mas malamig ang mga mata niya. Welcome home. At dito na po, nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.